Kumusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Pagdating sa bahay ay sinungitan lang siya ni Karen. Humingi pa rin siya ng tawad sa ginawa ni Diana kanina lang sa opisina. Nahihimigan niya ang lungkot sa mukha ng asawa. Dumating ka pa. Kanina pa kita hinihintay. Galit na salubong sa kanya ni Karen. I'm sorry, dumaan pa kasi ako sa mansyon kaya ako natagalan. Ano nga palang gusto mo sabihin sa akin kanina? Ilang segundo munang tinitigan ni Karen ang mukha ng asawa saka ito inirapan. Napangiti si Tristan dahil sa itsura niya. Hindi niya maikaila na natutuwa siya ngayon. Wala na, kalimutan mo na lang yun. Nawalan na ako ng gana na sabihin sa'yo. Umuwi ka na nga sa inyo. Pagtataboy ni Karen sa asawa. Sandali lang, aminin mo nga sa akin. Nagsaselos ka ba kay Diana? Kaibigan ko lang siya at wala kaming relasyon. Sinabi ko na sa'yo yun, di ba? Nakasulat din sa kontrata natin na bawal tayo may love sa isa't isa. Kaya bakit ka ba nagkakaganyan? Nagdududang tanong nito. Hoy Tristan, ang kapal na mukha mo. Hindi ako nagseselos sa mukhang bisugo na yon, no? Nandidiring sigaw nito. At isa pa, hindi kita gusto. At kahit kailan hindi kita magugustuhan. Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan kita, Karen. Pero pwede naman siguro mag-usap tayo ng maayos, di ba? Nagagalit ka kasi. Saad pa nito. Pumunta ako sa opisina mo dahil may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Pero dahil sa nakita ko, nawalan ng saysay ang sasabihin ko. Lumipat si Tristan sa kanya at pinakatitigan ang kabuuan ng kanyang mukha. Bahagya pa siyang napatras dahil sa gulat. Anong ginagawa mo? Umalis ka nga! Nilakasan pa niya ang kanyang boses. Nay, paalisin mo nga ang lalaking to. Ayokong makita ang pagmumukha nito. Nagmamadaling lumapit si Nanay Divina nang marinig ang sigaw ng anak. Naguguluhan nagpabalik-balik ang tingin nito sa dalawa na mukhang hindi maganda ang pag-uusap. Anak, bakit ka ba sumisigaw? Lumipat ang tingin nito kay Tristan. O Tristan, nandito ka na pala. Dito ka ba matutulog? Nay, hindi po, pero baka dito ako matulog bukas. Magalang na sagot nito kay Nanay Divina. Hindi ba kayo magse-celebrate na mag-asawa? Aba, magkakapo na ako, hindi man lang ba kayo magde-date sa labas? Bigyan niyo naman ng time ang isa't isa. Nakangiting sambit nito dahilan para magsalubong ang kilay ng dalawa. Nay, sinabi ko ba sa inyo na buntis ako? Bakit mo sinabi kay Tristan? Nanay naman eh. Tinalikuran niya ang mga ito pero tinawag siya na kanyang nanay. Nanay mo ako, kaya alam ko kung buntis ka kahit hindi mo sabihin sa akin. Karapatan ng asawa mo na malaman ang totoo. Karen, totoo bang buntis ka? Totoo ba? Ang saya-saya ko, Karen. Ito ba ang sasabihin mo sa akin? Hindi makapaniwala ang tanong ni Tristan. Labis ang saya na nararamdaman nito dahil sa magandang balita. I'm sorry, Karen. Anong gusto mong kainin? Sabihin mo sa akin. Magbihis ka na at kakain tayo sa labas. Puno ng excitement ang katawan nito. Kahit na sinungitan lang ito ni Karen ay ayos lang. Basta't masaya ito sa nangyari. Hindi na kailangan. Salamat. Pero gusto ko nang magpahinga. Umalis ka na. Masungit pa rin na sagot ni Karen. Karen, please. Sorry na. Alam kong galit ka, pero huwag kang mag-alala, iiwasan ko na si Diana. Paniniguro nito. Ang saya-saya ko dahil buntis ka. Sana naman ay hayaan mo ko mag-celebrate na kasama ka. Gusto kitang pasalamatan dahil binigyan mo ko ng anak. You're welcome, Tristan. Pero masama talaga ang pakiramdam ko, kaya gusto ko nang magpahinga. Ni hindi man lang umiti si Karen. Biglang sumingit si Nanay Divina sa dalawa. Karen, bakit ganyan ka sa asawa mo? Mag-usap nga kayo.
Napapailing na tura nito saka tumalikod. Iwan ko muna kayo para makapag-usap kayo ng maayos. Umalis na ito at iniwan ang dalawa na nakaupo sa sofa. Umalis na si nanay. Hindi mo na kailangan mag-acting na parang asawa kita. Mapaklang saad ni Karen. Umalis ka na, magpapahinga na ako. Please, mag-usap tayo ng maayos. Ayoko magalit ka sa akin, buntis ka pa naman. Kailangan magkasundo tayo para sa baby. Please, Karen. Pakiusap nito ngunit hindi man lang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Karen. Bukas na lang tayo mag-usap, Tristan. Maaga pa ang pasok ko bukas. Pupuntahan na lang kita sa opisina mo. Sige na, umuwi ka na at matutulog na ako. Malamig at walang bahid ng kung anong emosyon sa mukha ni Karen. Walang lingon-lingong iniwan nito si Tristan na hindi malaman kung paano susuyuin ang asawa. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito kay Karen. Okay lang ako. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Bakit ang lamig niya sa akin? Nagalit ba siya dahil sa nakita niya sa amin ni Diana? Wala sa sariling tanong ni Tristan nang iwan siya ni Karen para umakyat sa kwarto. Frente siyang nakaupo sa sofa habang nanonood ng TV. Nakita siya ni Nanay Divina kaya pinagtimpla siya nito ng mainit na kape. Pasensya ka na sa asawa mo ha. Buntis kasi siya. Normal lang tapakin siya paminsan-minsan. Hayaan mo at baka bukas ay matino ng isip niya. Nakangiting tura nito para paganin ang loob ni Tristan. Okay lang po, Nay. Naiintindihan ko po si Karen. Mahinahon niyang sagot. Dito na lang muna po ako sa sala. Uwi rin po ako mamaya. Maiwan muna kita ha. Mag-i-inventory pa ako sa kita ko sa restaurant. Maraming salamat nga pala anak. Marami akong customers. Maganda ang pwesto na binigay mo sa akin. Walang anuman, Nay. Basta para sa mahal ni Karen, gagawin ko po ang lahat para gumanda ang inyong buhay. Salamat. Dahil ang bait mo sa akin, kahit na palagi kang sinusungitan ng anak ko. Natatawang tura ni Nanay Divina. Mahal ko po ang anak ninyo. Kahit nasalbahe siya, mamahalin ko pa rin siya. Salamat, Tristan. Sige, maiwan na kita rito. Papasok na ako sa kwarto. Nahiga na rin si Tristan sa sofa para magpahinga. Sakto rin dahil bumaba saglit si Karen para kumuha ng tubig at nahagip ng paningin niya si Tristan na mahimbing ang tulog sa sala. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang mukha nito at nang hindi mapigilan ay marahan niya itong hinaplos. Naramdaman iyon ni Tristan pero mas pinili nitong magtulog-tulugan. Dumako ang tingin ni Karen sa kanyang labi. May kung anong nag-udyok sa kanya na dampian iyon na mabilis na halik, ngunit natatakot siya na bigla na lang itong magising. Bumilis ang tibok ng puso ni Tristan. Naramdaman nito ang paninikip ng pantalon dahil sa mainit na bumabalot sa katawan nito, dulot ng ginawa ni Karen. Pareho sila ng nararamdaman ngayon. Naisip ni Karen na wala namang ibang tao rito dahil tulog na ang lahat kaya walang makakakita sa kanya kung hahalikan niya si Tristan. Dahan-dahang bumaba ang kanyang mukha hanggang sa maglapat ang kanilang labi. Nagulat si Tristan nang maramdaman ang mainit at malambot na labi ni Karen na lumapat sa kanyang labi. Biglang bumilis ang kabog ng dibdib nito at mukhang naramdaman iyon ni Karen dahil mabilis itong tumayo at aalis na sana. Ngunit hinila niya agad ito pahiga sa sofa. Binalot siya ng mahigpit na yakap ni Tristan at walang pag-atubiling sinakop nito ang kanyang labi. Nakakapaso ang bawat pagdikit ng kanilang katawan. Kahit na hindi itong unang beses na nangyari ang ganitong bagay, ay naninibago pa rin siya. Bawat haplos ng kamay nito ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang init. Init na gustong kumawala sa kanyang katawan at kailangan niya ito para magawa iyon. Hinayaan niya lang si Tristan na gawin ang nararapat. Parehong habol hininga at basang-basa sa pawis silang dalawa na masayang pinagsaluhan ang isa't isa. Kahit halos nang hihina pa at basa pa sa pawis, ay pinilit na niyang tumayo para umakyat sa sariling kwarto.
Pinulot niya isa-isa ang mga damit na nagkalat sa sahig. Karen, sabihin mo muna sa akin na hindi ka nagalit. I'm sorry sa nangyari kanina. Okay na ako, Tristan. Okay na tayo. Hindi na ako galit. Sige na, may isa pa namang kwarto sa taas. Doon ka na lang matulog kung ayaw mong umuwi sa mansyon. Mahinahon niyang sagot. Gusto kong makatabi ang anak ko. Gusto kitang katabi sa kama. Gusto kong iparamdam sa kanya na nandito lang ang daddy niya. Saglit siyang napatulala kay Tristan pero agad ring tumalikod. Hindi pwede. Diyan ka na nga. Kung ayaw mong umuwi, bahala ka. Basta matutulog na ako. Maagang nagising si Karen na tanging manipis na sando at panty lang ang saplot sa katawan. Bumaba siya sa kusina para magluto ng agahan bago pumasok sa eskwelahan. Pupungas-pungas pa siya habang tinutunto ng hagdan. Ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang mabungaran si Tristan sa kanyang harapan. Tristan, anong ginagawa mo rito? Akala ko umuwi ka na kagabi. Gulat niyang sambit. Tinakpan niya ang kanyang harapan ngunit tinawanan lang siya nito. Bakit hindi ka magbihis ng maayos? Tanong nito sa kanya. Malay ko bang nandito ka pala? Tumalikod ka nga at akit na ako sa taas. Bulalas niya dahil sa hiya. Mahinang natawa si Tristan dahil sa reaksyon niya. Dahan-dahan tumalikod si Karen para bumalik ulit sa kwarto. Huwag kang lilingon. Kapag nahulog ako sa hagdan, masasaktan din ng anak mo. Kaya huwag kang lilingon. Opo, pupunta na ako sa kusina. Bilisan mo na para makakain ka na rin. Mauna na ako sa opisina. May nakahanda na rin pagkain sa table, kaya kumain ka na lang. Iniwan na ni Tristan si Karen na may ngiti sa labi. Hindi mapalis ang ngiting iyon kahit na nasa daan na siya papuntang opisina. Natutuwa siya sa kilos ni Karen. Ang naughty mo, Karen, pasaway ka talaga. Sana naman ay sa akin magmana ng ugali ang anak ko. Nakangiting bulong niya sa sarili. Dumiretso na siya sa opisina para doon na lang maligo at magbihis. Meron naman siyang mga damit na nakatago lang sa kabinet. Hanggang sa makarating doon ay hindi pa rin mawala-wala ang magandang ngiti sa kanyang labi. Paulit-ulit sa isip niya ang eksena nila ni Karen kanina. Biglang tumunog ang cellphone niya kaya dali-dali niyang kinuha iyon mula sa bulsa para sagutin. Si Diana ang nasa kabilang linya. Gustong pumunta sa opisina para sabay silang mag-agahan. Hindi naman matanggihan ni Tristan ang nais nito dahil kahit papaano ay meron silang pinagsamahan. Mag-isa lang si Diana sa Pilipinas at walang kasamang kumain kaya pinagbigyan niya ito. Samantalang bagsak ang balikat ni Karen nang hindi naabutan si Tristan sa baba. Ang sabi ng katulong ay umalis din daw ito agad. Hindi naman niya kasi narinig na nagpaalam ito sa kanya. Nagluto na lang siya ng fried egg, tocino at fried rice. At nang matapos ay nilagay niya mga yon sa isang Tupperware. Pagkatapos niyang kumain ay pumanhik siya sa taas para maligo at mag-ayos ng sarili. Kailangan niyang magmadali dahil baka malate siya sa klase ngayong araw. Tinawagan niya rin ang kanilang driver na maghahatid sa kanya. Nag-aaral pa lang siya mag-drive kaya hindi niya maaasahan ang sarili pagdating dito. Dumaan muna sila kay Tristan para ihatid ang agahang ginawa niya. Karen, bakit ka nandito? Late ka na sa klase mo. Salubong sa kanya ni Myla nang makita siyang nagmamadaling pumasok sa opisina. May ibibigay lang ako kay Tristan. Nakangiting tura niya sa kaibigan. Wait lang ha. Ibibigay ko muna ito sa asawa ko. Napangiwi si Myla. Sige, pero wag kang magugulat ha. Relax ka lang muna. Sabay kasi silang nag-breakfast ni Higad ngayon. Naningkit ang mga mata niya dahil sa narinig. Ano? Nandito na naman si Diana?